Iniit ng Department of Health na hindi privatization o pagsasapribado ang pagsailalim sa modernisasyon ng Philippine Orthopedic Center. Ayon sa DOH, 25 taong nasa pribadong sektor ang ospital habang isinasayos ito bago ibalik sa gobyerno. Pero nangangamba pa rin ang mga pasyente at maging mga empleyado ng ospital sa pagbabago ng pamunuan nito. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Sa labas pa lang ng Philippine Orthopedic Center sa Quezon City, nakapaskil na mga mensaheng ito ng pagtutol sa privatization ng ospital. Ang usaping yan idinulog na sa Korte Suprema ng People's Health Movement at Health Alliance for Democracy at mga kinatawan ng Bayan Muna't Kabataan Party List na sinundan naman ng utos ng Korte sa Malacanang at DOH na ipaliwanag ang mga dahilan ng privatization sa loob ng 10 araw. Sa loob, hindi na maitagong edad ng 68 taong orthopedic. Sakay sa isang ospital na tumutugon sa mga sakit na may kinalaman sa buto, kalunos-lunos ang pagsisiksika ng mga pasyente sa mga ward. Ang ilan nga, nasa hallway na lang. Naabutan din namin ng nursing aid attendant na si Marilyn, naglilinis ng specimen bottle na ito. At sa likod niya, may mga surgical glove na nakasampay. Bis na itapon, tinatabi namin, binubuksan na tapos bababad. Kasi po, hindi kaya ng pasyente pag bumili. Ang sitwasyong ito ang nais baguhin ng planong modernisasyon sa ospital. Batay sa memo ng Department of Health, dadagdagan ito ng mga makabagong pasilidad at magkakaroon ng computerized operations. Pero hindi raw ito privatization kundi isang build, operate, transfer scheme. Ibig sabihin isang pribadong kumpanya magpopondo sa modernisasyon na aabot sa 5.6 billion pesos. Ito rin ang nilinaw ng palasyo. Bahagi ito ng pangkalahatang programa na palawakin at palalimin yung mga benepisyo ng universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Sabi ng DOH, magiging mahigpit naman daw ang gobyerno sa pagsigurong mananatiling abot kaya ng nakararaming pasyente ang serbisyo sa ospital. Pero nangangamba pa rin ang mga pasyenteng tulad ni Jun Diasis na wala pa man ang modernisasyon ay hindi na nakalibre ng implant na kailangan. Malaki na po yung gagastusin. Hindi na po namin kaya. Yung ganito nga lang po na hindi pa po private. Malaki na po yung ginagastos namin sa mga sa bakal. Hopefully service will improve, pero we're talking about the costing, no? Given majority of our indigent, wala pa ring nailalabas na pera. No, I don't know kung ibibigay din na lang libre. So it depends on how they work out with the buyer, kung ano yung kasama sa supplies. Nangangamba rin ang mga empleyado dahil sa ilalim ng modernisasyon, kailangan nilang applyan muli ang kanilang mga trabaho, lumipat sa ibang pampublikong ospital o di kaya mag-avail ng retirement package na hindi pa raw malinaw sa kanila hanggang ngayon. Hindi ito katanggap-tanggap kay Mang Augusto Bayra na 31 taon ng elevator operator sa ospital at paretiro na sa 2016. Lahat ng benepisyo namin wala. Pati mga yung sahod namin medyo liliit na. Lahat ng mga bantay pinag-aan namin. Kasama namin sa magrarally. Paniwala naman ng Anak Pawis Party List, ang pagpasok ng mga pribadong grupo sa mga serbisyong pangkalusugan magre-resulta raw sa mas mataas sa singil sa mga ospital. At nangyari na raw ito halimbawa sa 6 na pampublikong ospital sa Maynila kung saan 5 nagsimula ng maningil sa mga serbisyong dati ay libre. Paliwanag ng lungsod, kailangan daw nilang maningil para mapabuti pa ang kalidad ng kanilang mga serbisyo. Bagay na aprobado naman daw ng DOH. Ivan Mayrina, GMA News.